Okay man. Mga idol, isang mabilis na vlog lang to kasi mayroon akong babalita sa inyo tungkol dun sa AU Pair. Pero bago ko ibalita sa inyo yan samahan nyo muna ako. Bibili lang tayo ng makakain ko habang nagkukwentuhan tayo dito, syempre sa isang paborito kong tambayan sa Tortuga. Oh, you take that? How much is it? So yung mga idol, makakuha na tayo ng ating imeriendahin. Oh, gahabulan sila. At dito tayo magkukwentuhan sa ating favorite place. Siyempre, yung Kubo di Tortuga. Uhuy! Kaya mga idol, dito tayo papalipas ng oras dahil ngayon ay aking lunch break. Kaya may babalita lang ako sa inyo mga idol dahil yung AU Pair, yan, sinasabi kong agency na legit dito sa isla. Legit dahil nakita ko personal yung opisina, nakita ko yung mga dokumento at nakausap ko mismo yung may-ari. Kaya yung AU Pair approved. Mga idol, bukod nga pala dito sa mga pati ng Tortuga, meron din silang meatloaf. Kaya ito, sabi sa akin ni Brad Blue, masarap daw to, kaya tikman natin yan mga idol. Uhuy! So yun nga mga idol, siguro wala nang edit tong video na to kasi kailangan ko agad ma-post to. Yung AU Pair nga po merong gaganaping seminar about ano lang, general knowledge lang kung paano pinoproseso ng isang consulting agency yung mga work permit ng mga nag-a-apply dito papunta sa Cayman Island. At isa nga po itong magandang opportunity para sa ating mga aplikante. Magkaroon tayo ng kaalaman para hindi tayo naloloko o nagogoyo, nai-scam dahil hindi naman lingid sa inyo na marami ring mga scammers dito. Yung iba pa nga kapwa Pinoy ang binibiktima ating mga kababayan. Ito pong AU Pair, maganda po itong naisip nila. Magkaroon po kayo ng kaalaman kung paano pinoproseso ng isang agency ang inyong mga papeles papunta rito sa Cayman Island. Bukas po, January 31 dito. Ito po, pakikita ko po sa inyo ang kanilang post sa kanilang FB page, kung saan magsasagawa sila ng seminar tungkol nga dun sa how to process yung mga permit dito. At yan po, merong Philippine time, sa Asian time, iba-ibang oras, magkaibang oras, magkaiba kasi tayo ng oras. Kaya ito po yung oras dyan sa Pilipinas. Ayan, post mga idol. Samantalahin nyo po ito mga idol dahil limited slot lang po ito sa Zoom. Gawin nyo po mga idol magpasa kayo ng mga CV nyo, mga resumes nyo doon sa email ng AU Pair. At doon nila kayo bibigyan at papasahan ng Zoom link. At huwag naman kayo mag-alala, sigurado namang may mga kasunod pa yan. Kung di man kayo makapasok sa 30 slot ngayong araw na to, sa January 31, hihilingin natin sa may-ari na magkaroon pa uli ng maraming seminar schedule para doon sa mga interesadong aplikante na pupunta rito, at magkaroon naman sila ng kanilang kaalaman at nang hindi na sila maloko. Kaya AU Pair, salute po sa ginagawa ninyo. Pagpatuloy nyo lang po yan at sigurado po marami po tayo mga kababayan na matutulungan.
Kaya mga idol, ngayon talaga parang nagbo-boom yung mga nag-a-apply dito sa Cayman Island. Bakit nga kamo? Kasi siguro dahil sa sweldo. Ayun naman talagang habol nating mga OFW, yung kita. Magkano ba yung pinakamaliit na sweldo? Pinakamaliit na kinikita ng isang OFW dito sa isla. Meron akong mga kaibigan na mga security, K9 handler. Siguro sila yung pinakamababang rate dito kasi hanggang ngayon $6 per hour sila So ito sa mabili isang tuusan lang ng mga idol, no? Pero silang $6 per hour at duty sila ng 12 hours a day. So sa isang araw nila meron silang 72 CI. Yung 72 CI, sabihin na natin kung may off sila every week ng isang araw, 72 times 6 equals 432 a week. 4 na linggo sa isang buwan. So kumikita sila ng 1,728 CI sa loob ng isang buwan. Yan po meron silang off ng isang araw kada linggo. Pero kadalasan naman wala silang off. Pero tinuos ko na rin po dun sa mayroon silang day off isang araw. So meron silang 1,728 a month. Magkano ba ang Cayman dollar ngayon? Sabihin natin na 65. So yun po, kumikita sila ng 112,000. Uhuy! Yung ginagawa ng mga gwardiya dito, hindi kasing busy ng mga gwardiya natin dyan sa Pinas na ultimo bag, kinukot-kot, sinusundot, diba? Tapos mayroon pa tayong mga security gadget natin dyan sa Pilipinas na dito wala namang ganon. Maring paikot-ikot lang kayo sa isang facilities, sa hotel, ganyan, sa ospital, sa office, ganyan lang, robing lang. Hindi ba gaya sa atin dyan na talagang medyo masalimuot ang buhay ng isang security guard dyan sa Pilipinas. So yan nga mga idol, kailangan nating may upload agad to para malaman agad ng ating mga subscriber, mga kaibigan dyan, na yung AUPER may gaganaping seminar na makakapagdagdag ng inyong mga kaalaman kung paano ba pinoproseso ang inyong mga work permit dito sa isla. Kaya wala mo nang edit to, post agad. So hanggang dito muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote. So yung mga idol, ito yung karugtong ng video ko na dapat pala naipalabas ko na nung January 31, pero naiwan ko tong GoPro ko sa trabaho. Tapos yung sumunod na araw day off ko, kaya ngayon ko lang nakuha. At karugtong to nung sinasabi kong seminar, au pair, AUPER na au pair pala yun. Narinig ko rin kasi sa seminar, sinabi nung may-ari mismo na au pair pala yun, AUPER tayo ng AUPER. So yun, sabi nga nung nakaraang seminar, salamat dun sa mga subscriber natin na naka-attend at nakapakinig. Sana nga maulit yung mga ganong pagkakataon, dahil malaking tulong sa mga nag-a-apply dito. Hindi man kayo mag-apply dun sa au pair mismo, o kahit dun sa ibang agencies, o may nagre-recruit sa inyo, alam nyo kung paano yung proseso ng paglalakad ng work permit dito sa papunta sa Cayman Island.
So yung mga idol, tingnan nyo oh, sobrang busy. Inabot na tayo ng gabi, hindi pa tayo nakapag-vlog. Pero ang sasabihin ko lang naman sa inyo mga idol yung about dun sa susunod na seminar ng au pair na ito ay isang general knowledge lang para iwas tayo sa mga scam at yung mga expectation, yung reality ng isla. Sasabihin din sa inyo dun sa mga seminars na yon para hindi tayo naku-culture shock pagdating dito. Baka inaasahan natin easy money, madali lang ang buhay dito sa isla, pero hindi. Mahal lahat dahil ito ay isang tourist spot. Kaya pati yung mga gaya nating mga OFW nadadamay dun sa presyuhan ng mga turista. Uhuhuy! At saka dapat mga idol handa tayo hindi porke dyan sa Pilipinas tayo yung mga sir, ma'am, tayo may mga sariling table sa ating mga opisina. Pagdating natin dito maaring hindi yun ang maging trabaho natin dahil priority nga dito yung mga lokal, yung mga kaimanyan. Kaya baka mamaya hanapin nyo yung trabaho nyo sa Pilipinas na ganun din pagdating nyo dito. Hindi po ganun mga idol. Isa po yun sa sinasabi dun sa seminar. At saka yung mga tirahan, baka mamaya sanay kayo dun sa isang buong kwarto kayo lang. Magsanay na kayo ng merong natutulog na iba sa paligid nyo, dahil dito napakamahal po talaga ng mga paupahan. Kung dyan sa Pilipinas meron kayong sariling kwarto, dito ang uupahan natin yung kama lamang. Kung gusto nyo may sariling kwarto, meron din naman, kaya lang ihanda nyo rin ang sarili nyo sa mga gastos. Kaya nga sabi ko, hindi ganun kamura ang gastusin dito, lalo na sa mga paupahan na yan. Kaya kami meron lang kami espasyo, yung kama lang namin, bed space lang yung inuupahan namin dito ka mga idol. Para naman medyo meron tayong maipon sa ating para sa ating mga pamilya. So yan, salamat sa Diyos sa isang maghapong paggawa. At ito po, uwi na naman kami. Mga kasama natin sa trabaho, si Miss Abby at si Idol Proil. Uy! Idol. So yan, ang buhay namin dito mga idol. Uy! Public bus! Yay! So yun, may public bus. Umabot kami. Okay, ladies first. Mga bus dito, van. Good evening.